Good morning mga ka-adventures, it's Drew once again. So papunta ko ng palengke ngayon, susunduin ko si Commander-in-Chief. Nakakasilaw yung araw. So gusto ko lang mag-open ng topic mga ka-adventures about dito sa trending ngayon, yung mangyayari ngayon na total eclipse. Actually sa ano lang siya makikita, Mexico, US, tsaka Canada. Dito sa Pilipinas hindi siya visible. So trending na trending ngayon yan. Kasi yung mga iba nagpo-post sa Facebook tsaka sa TikTok yung mangyayari na bawal daw lumabas, katapusan na ng mundo, Judgment Day, ganyan. Ang gagaling, alam nila yung mangyayari, pine-predict nila kahit hindi sila yung Diyos. Sa totoo lang, Diyos lang nakakaalam yan. Kung ang nangyayari, yung mga nakakapanood at nakakarinig nagpapanik, o yung iba na-stress, nagkakaroon ng anxiety dahil nga iniisip nila mangyayari yung ganun. So yun nga, gaya na sinasabi ko, nagpapanik yung mga iba. Naniniwala sila na mangyayaring ganun, bawal lumabas dahil pag lumabas ka daw mamalasing ka daw buong taon. Sa totoo lang ang dami nang nangyaring ganyan, dami nang nangyaring total eclipse. Hindi lang ngayon, nung mga nakaraan meron na rin nangyari, pero wala naman ng masamang nangyari sa atin, sa mundo. Bakit nila pine-predict na ganyan? Kaya yung mga tao tuloy nagpapanik, lalo na yung sinasabi nilang the big one. Yan, magkakaroon daw ng lindol sa Pilipinas, magnitude 8.2 something o pataas pa. So yung mga tao din ayun, iniisip nila yun, na-stress sila, baka daw mangyari. Bakit nila pine-predict? Ba't nila alam na mangyayari yun? Hindi naman sila Diyos. Diyos lang nakakaalam kung ano mangyayari. Kaya ako minsan ayoko nang manood sa mga social media, kasi yan nga, mga malalaman mong ganyan. Siyempre hindi mo naman mawawala sa isip yon, na iisipin mo din yung na pwedeng mangyari, pero daw na sana hindi mangyari. Ng mga napapanood sa Facebook, sa TikTok, basta sa social media, puro bad news na lang. Nakakawalang gana ng manood lalo sa mga bali-balita. O sana naman yung mga iba bago mag-post, isipin muna nila kung ano magiging epekto nun sa mga tao. Wag lang basta-basta post. Ngayon mangyayari yung eclipse na yun, yan, daming tao sa labas. Tapos may pinopost din sa TikTok na nakikita ko, yung China daw susugurin yung Pilipinas, gegerahin, bobombahin. Di ba pwedeng pag-usapan yan? Lahat naman nakukuha sa mabuting usapan, di ba? Dahil pinag-aawayan yung isla, nasakop puno ng Pilipinas.
sakop din ng China. Nag-aagawan sila. May ibang nagsasabi binenta daw ng gobyerno ng Pilipinas sa China, kaya inaangkin ng China. Hindi mo alam kung ano yung totoo. Pero wag naman sana umabot dun sa gera-gera. Kawawa yung mga, lalo na yung mga bata, kawawa pag nagkagera. Kasi pag nangyari yun, yun nga, magkakagulo, kakaroon ng krisis, lalo na sa pagkain, magtataggutom. Wala kang makain, yung iba yung kapit sa patalim, kayang pumatay dahil lang sa pagkain, ganun. Huwag naman sana hahantong sa ganun. Hanggat maaari makukuha naman sa mga magandang usapan yan. Nakaka-stress. Ayokong isipin pero hindi ko maiwasan na isipin. Apektado apektado yung utak ng mga tao pag ganyan. Kaya before you post, you think first. Huwag lang post ng post for the views, para sumikat, para umangat yung views. Huwag ganun. Mag-post kayo nung may pakinabang, good news, ganyan. Hindi yung nakaka-stress. Pinost nung isa para magkaroon ng maraming views. Hindi niya iniisip yung magiging epekto. Mababasa nung iba, yung iba ire-repost, kakalat na. Huwag ganun. Tapos yung the big one, yun nga, yung magkakalindol daw sa Pilipinas, 8.2 magnitude pataas. Dahil yung Pilipinas daw napapalog sa ring of fire. Ayun pine-predict nila yung lindol na yun. Yung mga mangyayari lindol, hindi nila ma-predict kung kailan Tapos pine-predict nila yung ganong kalakas na lindol. Ang gagaling. Predict nila yung lalabas sa loto, di nila alam kung anong lalabas. Kita mo, bawal daw lumabas ngayon pero ang daming tao sa labas. Pero yung iba, sinusunod nila yun, di sila lalabas dahil nga iniisip nila yung mangyayari. Naalala ko nung ako noon, high school, yung millennium bag. Mga batang 90s dyan, sigurado alam nyo yung millennium bag na yan. Yung year 2000, magsha-shutdown lahat ng computer, mawawalan ng power, buong mundo daw shutdown, totally darkness. Si mama ko, ayun, pinaliwalaan yan. Hindi na kami pinayagan lumabas, nakakulong lang sa bahay. Pati kami apektado. Iniisip din namin kung ano yung mangyayari. Sumapit yung bagong taon, 2000. Okay naman, wala namang brownout. Parang natural lang. Okay pa rin. Hanggang ngayon, anong year na ngayon? 2024 na. Okay lang. Wala namang masamang nangyari. Kaya minsan yung ibang tao pine-predict nila hindi naman talaga nila alam yung mangyayari. Be responsible for what you post on social medias. Yun ang masasabi ko. Bagay, di naman tayo para-parehas na paniniwala. Nire-respeto ko yun, yung paniniwala ng iba. Pero sana naman huwag silang mag-post ng ganun-ganun lang. Isipin naman nila yung magiging epekto sa isip ng tao. Ito pa yung malala nagpo-post yung sa TikTok, halos mga Pinoy. Hindi mo naman makikita dito sa Pilipinas yung eclipse. Hindi naman siya visible dito. Pinopost nilang ganun. Minsan yung mga Pinoy din kasalanan din ng mga Pinoy minsan
Set up ako eh. Ano? Oh, ayan na mga ka-adventures. Uwi na kami ng Commander-in-Chief. So ayan na mga ka-adventures. Wag kayo basta-basta nagpo-post na FB o kahit na sa anong social media ng ganon. Isipin nyo muna kung anong magiging epekto sa mundo, sa isip ng mga tao. Kasi sa totoo lang, malaking ano yun eh, malaking epekto sa isip ng mga tao. Yung iba nagpapanik. So ayan naman oh, okay naman yung ano ngayon, sitwasyon oh. Parang normal day lang as usual. Ay nako. Dito na lang, bahala na, walang plastic. Dito na lang ako sa 11. Ah, Sinabi ko kayo sa yung tawag sa salit sa ating plastic. sorry naman no, nakalimutan. May nakakalimutan. Maglakad ka na nga lang. Pag siya nakakalimutan, okay lang. Pag ako nakakalimot, big deal. Bata ka ba, no? Ba't ganon? Wag naman ganon, Commander-in-Chief. Magpalatak ka ba? Pag ikaw nakakalimot, okay lang. Malala pa yung totoo yan. Hintay mo na ako sa kay 11 kung ba yung totoo. Pag ako nakakalimot, big deal sa kanya. Wag ganon. Nagugutom na ako. Ay nako. Nakalimutan ko palang i-check yung mic ko kung okay ah. Kasi nandito sa gilid ng helmet ko yung aking microphone, external microphone. Kasi pag nakatutok sa dito sa bibig ko, basag yung boses ko. Wait, saan ka pong ban? So, Wala lang papasok. Huwag pa ba? of course. Marami pa tayong food. Bili na rin ako. Wala lang. Dalawang cake na lang. Ay. Dulas. Okay mga adventures, tapos na kami. Uwi na kami ng Commander-in-Chief. Si Commander-in-Chief na daming problema sa buhay. So iniba ko yung angle ng camera ngayon. Tatry ko yung medium. Dati ginagamit ko yung ultra wide. So ngayon titignan ko kung ano yung difference ng wide angle at saka ng medium angle. Pagkakaalam ko, pag habang lumiliit yung angle ng camera, yung stabilization gumaganda. So hindi ko alam, masusubukan ko ngayon kung okay yung stabilization. Hala, uwi na tayo. Tama na yung dakdak. Dal ng daldal eh. Oh, kita nyo ba? Just a normal day.
Grabe, init. Grabe na yung init sa Pilipinas. Yung klima natin kahapon nasa 36 degree Celsius. Tapos ngayon, mamaya-maya magiging 37 degree Celsius. Tapos bukas Martes 38. Ay nako, painit ng painit. Tapos may sinasabi pa yung Pag-asa na aabot pa daw ng 50 degrees to 52 degrees. Naku, saan ka pa magtatago? Paano na yon? Ang init. Kaya daming inaatake. Sobrang init. Kaya kailangan ng laging uminom ng tubig para bumaba yung temperatura ng ating katawan. Kaya nga yung mga bata ngayon, mga nag-aaral dito, pinamodule muna dahil sa sobrang init. Kawawa nga yung mga bata Di bali kung aircon yung school. Tamsak yan. Okay mga adventures, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Kita-kita na lang tayo sa next vlog. Peace out. Oh, yun na makaandar si tatay. Hirap na yung motor.